Hello po, magandang tanghali para sa inyong lahat at welcome sa ating Midday Boost program ngayon pong araw ng Friday. And we are preparing pa rin yung sarili natin sa countdown na ginagawa natin para sa Semana Santa, itong Holy Week, kung saan marami tayong magiging gagawin sa buong Holy Week na yan from Palm Sunday, yung araw ng Palaspas, and yung Good Friday na kung saan may family at the foot of the cross, and then bigayan natin ng blessed oil sa Sunday of Revival. So lahat ng yan sa mga upcoming event natin ngayong month ng April. And talking about itong Holy Week na to and talking about itong my family at the foot of the cross, ito po yung final episode natin ngayong week na ito na may pinag-uusapan tayo. Kasi bakit natin pinag-uusapan itong paano nga ba mabuong muli? Kasi gusto natin na yung promise na ito matupad. Anong promise yan? Yung nasa baba, para sa akin at sa pamilya ko, maglilingkod kami sa Panginoon. Gusto natin na yung family members natin ay maglingkod sa Panginoon. Gusto natin na yung family members natin is maayos yung condition nila. Gusto nating mabuo yung family members natin. Siyempre, ayaw natin, Diyos ay pamilya. So, lagi tayong mangungulila sa pamilya. Bakit? Kasi nga, God has created us that way. And speaking about itong family at the foot of the cross na gusto natin maging maayos, yan yung topic. Ito yung part 5. Paano mabuo tayo? Tayo muna. Tayo muna and then afterwards, family members natin. And iniisip ko ganito, ngayon yung final part, we already spoke about acknowledgement. We already spoke about yung pouring out of your soul. We already spoke about forgiveness to others and then forgiveness to yourself. And then ano yung magiging final part? Ang final part ng ating pinag-uusapan is ito, trust God's restoration process. So, ibig sabihin, meron pong proseso. Bakit merong proseso? Tingnan niyo po itong Bible verse na ito para mas maintindihan ninyo. Pinagagaling niya ng Diyos ang mga pusong nabigo at ginagamot ang kanilang mga sugat. Okay, let's use yung analogy ng sugat. Siyempre, napag-usapan nating magpatawad, napag-usapan natin na yung forgiveness, na wag maging bitter, so on and so forth. And lahat po yan is related saan? Sa emotion. So, hindi ko sinasabi sa iyo na lahat ng ito madali. Hindi ko sinasabi parang magpatawad ka and then that's it. Alam ko, may mga times before, pinagplanuhan mo na yan but hindi nangyari. Bakit hindi nangyari? I don't know. Hindi ko alam kung ano yung nangyari that time. Kaya hindi mo napagtaguin pa yan magpatawad. Pero may proseso. May proseso. Katulad ng sugat. Pag nasugat tayo, hindi kinabukasan, peklat yan agad. How many times kapag pagaling na yung sugat, mas nangangati. And then kapag tinuklap mo yung tuyong balat ng sugat, sugat again. Bakit? Hindi naman siya nag-heal. Kasi hindi ka naghantay ng process. Hindi mo rinespeto yung process. Hindi ka nagtiwala sa process. So the same thing sa pagbubuo ng sarili natin. Nasaktan ka, siguro malalim yung sugat, malalim yung kalungkutan, pero kahit na marami kang pinagdaanan, it's not impossible to change. It's not impossible to be molded again. So, hindi impossible na ma-reshape ka again. You can be molded again. Pero para mangyari yon, you have to trust yung process ng Panginoon. It's even written dito sa last verse ng babasahin natin. Sa halip na maglagay sila ng abo sa kanilang ulo bilang tanda ng pagdadalamhati, maglalagay sila ng langis o ng koronang bulaklak sa kanilang ulo
bilang tanda ng kaligayahan. Sila'y magiging parang matibay na puno na itinanim ng Panginoon. Kapag napagtagumpayan mo po na mabuo mo yung sarili mo muli. Siguro for the very long time, parang nangangapa ka, hinahanap mo yung sarili mo. Pero once na mabuo mo, not by your own strength, because depending on our own strength, we are going to be lost. If you don't wanna be lost, so anong dapat mong gawin? If you don't want to be lost, kailangan mo pong dumepende sa process ng Diyos. Alam ng Diyos yung lahat. You have to obey yung will ng Panginoon para lang maisaayos mo yung buhay mo. Babalik tayo sa verse na binabasa natin throughout the week. Para sa akin at sa pamilya ko, maglilingkod kami sa Panginoon. Pag tunay pong naayos mo yung sarili mo, mapapansin niya ng pamilya mo. At imposible na sooner or later, hindi ko rin alam kung kailan, kahit nagbabago ka na, tuloy-tuloy mo lang yung pagbabago mo. Kapag nabuo ka na, nakaka-attract yan. Magtataka sila, paano mo nabuo yung sarili mo? So, dahil yan saan? Dahil sa proseso ng Diyos. So, unahin mo muna yung sarili mo bago yung family members mo. Hindi natin makokontrol yung pamilya natin. So, do not even attempt to try controlling them. Kasi you are going to be disappointed. Yan po yung final na step for the week na ito. And bisitahin niyo po kami ngayong weekend na ito. Ito po yung ating address, ito po yung ating schedule, ito po yung ating helpline, even yung QR code, scan the QR code for more information. Kung natulungan po kayo ng program na ito, pwede nyo pong i-share yung program na ito para sa lahat. Kung kayo po ay part 5 lang yung napanood ninyo, sa ating YouTube channel, available lahat, yung part 1 hanggang part 4. Even itong videos na ito, itong video na to na re-record ko ngayon, it's gonna be available rin sa ating YouTube. Okay? So, pagpalain po kayo ng Diyos at magkita-kita tayo ngayong weekend. God bless you.